Kaya tayo nandito, nagtitraining tayo, tapos lalabas tayo, tapos babalik, nagse-celebrate tayo ng mga nangyayari sa labas. Kung wala tayong gagawin sa labas, walang silbi yung ginagawa natin dito. Ganon gawin ni Jesus. Nagpakita ng grace, umupo, kumain, tapos nagturo. Huli, dumating ang kaligtasan sa tahanang ito. Sabi ni Jesus, John 14:21, He who has my commandments and keeps them, he is the one who loves me. And my Father will love him as well, and we will reveal ourselves in him. Tapos, reading through that, dire-diretso yan hanggang verse 25, and we will make our abode in him. Ang nagmamahal sa akin ay siya ang sumusunod sa akin. Yung sumusunod sa sinasabi ko, yan yung taong nagmamahal sa akin. At yung taong nagmamahal sa akin, mamahalin din siya ng ama ko, tapos kami ng ama ko, titira kami sa kanya. Halimbawa, yung pamangkin ko po si Nico, pamangkin ni Mrs. ito, nagtatrabaho siya sa CBN Asia. Okay. Sumakay ng jeep. Dito lang, mga taga Las Piñas, ang Mrs. ko taga Las Piñas. Kami ay taga dyan lang sa ano. Dyan lang ako galing sa Cerritos. Tapos, sumakay siya ng jeep, papunta siyang Perpetual. Okay, doon siya nag-aaral. Wala pa siya sa Perpetual, pinapababa siya. Pinapababa siya ni Lord. Sabi, bumaba ka. Hindi alam kung bakit, pero ang linaw-linaw, nung sa consciousness niya, na may nagsasabi, bumaba ka. So, bumaba siya. Okay? Nung may pumara, sumabay siya. Pagkababa niya, kasi na-news to, yung sinasakyan niya, nakita niya sa TV, hinold up, kung saan siya bumaba. Isipin niyo, paano may papaliwanag yun? Paano mo sasabihin hindi nagsasalita ang Diyos ngayon? Nagsasalita pa rin ang Diyos, kaya lang, hindi nakakarinig yung iba. Amen? Amen? Ngayon, sasabihin, problema yan. Paano kung ano-ano na lang ang sasabihin? Kaya nga dapat aayon sa Bible. Okay? Halimbawa, nagsalita sa iyo yung Diyos. Ang sabi ng Diyos, ikaw ang appointed son of God. Hindi pwede yun. Naintindihan nyo? Ako na ang anak ng Diyos. Sambahin nyo ko. Hindi pwede yun. Walang ganun sa Bible. No? Si Jesus lang. Okay? So, may napansin ako. No? Sino nagbabasa ng Bible dito? Magpalakpakan. Okay. Ito napansin ko. Kaya ako nabanggit. Tapos ngayon, itutuloy ko ito ng basa. Ha? Okay? Maraming Kristiyano, kasi mga influencers, nagsasalita sa Facebook, may page po ako, Ruther TV. Maraming Kristiyano, mabilis gumamit ng Bible pero hindi marunong. Sabi ng mga kabataang Kristiyano ngayon, okay, marami, mga estudyante, mga nagtatrabaho, karamihan sa kanila, may sama ng loob sa magulang nila, maglalabas ng verse yan sa page nila, sa 1 Corinthians, sabi ni Paul sa mga Corinthians, hindi obligasyon ng anak na to save up, to secure his parents. But otherwise, sabi ni Pablo, hindi niyo ako obligasyon, ako ang magulang ninyo. Hindi, sabi niya sa mga anak ang turing niya Sabi niya, Corinthians, ako ang magulang ninyo. Pagpunta ko diyan, huwag niyo na akong intindihin. Hindi niyo ako obligasyon, kayo ang obligasyon ko. Okay? Hindi obligasyon. It is not the children's obligation to save up for the parents, but the parents for their children. Okay? Tapos, sabi sa Ephesians chapter 6 verse 4, fathers do not exasperate your children. Sa Tagalog, mga magulang, huwag ninyong ibubuyo sa pagkakarebelde o sa pagkakasama ng loob ang inyong mga anak. Paborito ng mga kabataan. Paborito nilang gamitin yan. Kita niya na! Ako ang anak, hindi ko kayo responsibilidad. Sabi sa Bible. Yung mga magulang naman na may sama ng loob sa anak, ano yung mga pinupost lang nila? Honor your mother and your father. Ephesians 6:1-3. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with the promise that it may go well with you. Hallelujah! Yung mga parents, hanggang verse 3 lang ang binabasa nila. Ayaw nilang pumunta sa verse 4. Kasi sabi sa verse 4, fathers, do not exasperate your children. Yung responsibility, ang sabi sa 1 Timothy 5:8, ang sabi ni Paul kay Timothy, those who do not provide or care for their relatives, especially their immediate family, are worse than unbelievers. Kung Kristiyano ka, hindi ka tumutulong sa mga kamag-anak pa, extend sa mga kamag-anak, lalo na sa sarili mong pamilya, masahol ka pa sa taong hindi naniniwala kay Jesus. Hindi mo yan maririnig na sabihin ng mga kabataan. Ang magsasabi niyan yung mga pa-retire na magulang kasi kailangan na nila ng tulong Ano ibig kong sabihin? Meron pa, nagturo ako, meron akong video, medyo nag-viral ng konti. May mga nang babash. Alam niyo lang sinabi ko sa video, magbayad kayo ng utang nyo. Pag nangutang kayo, magbayad kayo. Kasi pag pinautang ka ng kaibigan mo ng 500 pesos, tapos ang minimum, halimbawa, magkano ba minimum ngayon? 500, 600. Halimbawa, ganun. Okay, halimbawa, 500 ang sahod isang araw. Pinuutang ka niya ng 1,000. Pag pinuutang ka niya ng 1,000, kailangan mo yung ibalik. Alam niyo kung bakit? Tanong niyo bakit? Kasi yung 1,000 na yan, 2 araw yan ng trabaho. 16 hours of total work bago siya naging 1,000. Ibig sabihin, 16 hours, hindi niya nakasama yung family niya, tapos hiniram mo,
Lalo kung pinag-Starbucks mo lang o pinag-gimmick mo o nag-gin bilog ka. Tapos hindi mo binalik. Anong hindi mo binalik? Ang hindi mo binalik, hindi yung isang pirasong papel na kulay blue. Ang hindi mo binalik, yung 16 na oras ng buhay niya, na sana kasama niya, pamilya niya, binigay niya sa'yo. Kaya pag may nagpahiram sa inyo, ibig sabihin, sige, ikaw muna gumamit ng oras ng buhay ko. Yun ang ibig sabihin nun. Gagalit sa akin yung iba. Ang sabi sa aklat ng Lucas, tumulong ka nang walang hinihing kapalit. Paborito yan ng mga nangungutang na hindi nagbabayad. Pag sinisingil, bakit mo sinisingil? Kristyano ka! Ang sabi sa Bible, pag tumulong ka, huwag kang asa ng kapalit. Hindi nila binasa yung nasa Psalms. Ano sabi sa Psalms? Ang masamang tao, pag humiram, hindi nagbabalik. Ang masamang tao daw, pag humiram, hindi nagbabalik. So kung Christian ka, humihiram ka, hindi ka nagbabalik, ang tawag sa'yo ng Bible, masamang tao. Nagets niya? Ano ibig ko sabihin? Gumagamit tayo ng Bible, hindi tayo marunong. Ang ginagawa lang natin, makasarili tayo eh. Ang ginagawa natin, naghahanap tayo sa Bible ng susuporta sa ugali natin. Yun ang ginagawa natin. Galit tayo sa magulang natin, ayaw natin silang tulungan, maghahanap tayo ng verse na magsasabi, hindi ko responsibilidad. Ang magulang ko, galit ka sa anak mo, no? Galit ka sa anak mo, hindi ka pinapansin, galit ka, no? Maghahanap ka ng verse para sa ipamukha sa anak mo, o kita mo to, dapat ginagalang mo ko. Ayaw mo magbayad ng utang, naghahanap ng verse para sabihin, dapat ang tumutulong, walang kapalit. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 1 to 4, sabi, sa verse 1 to 3, Children, obey your parents in the Lord, for this is God's will for you. Honor your father and your mother, for this is the first commandment with the promise that it may go well with you and you will prosper in the land. Verse 4, fathers or parents, do not exasperate your children. Dapat yon, isang pamilya kausap dun eh. Dapat yon, ang hahanapin mo, yung para sa'yo. Ano ba ako? Anak ako. So ang hahanapin mo doon, yung para sa anak. Ano yung para sa anak? Igalang yung tatay tsaka yung nanay. Yun ang para sa anak. Magulang ka, ang para sa'yo, yung wag mong pasamain yung loob ng anak mo, yun ang para sa'yo. Huwag mo silang i-push sa pagre-rebelde. May utang ka, nangutang ka, ang para sa'yo, yung sinabi sa Psalms, na pag humiram ka, ibalik mo. Ikaw yung tumutulong, ang para sa'yo, yung pag tumulong ka, huwag kang umasa ng kapalit. Naintindihan yung sinasabi ko? Dapat ganyang gumamit ng Biblia. Ang nangyayari, marami. Pag nakinig ng message, o yung iba dito, pag uwi, sasabihin, ang tindi ng preaching ni Pastor Luther, dapat nandun kayo. Talagang sapul kayo, para sa iyo yun eh. Ganyan tayo gumamit ng Bible. Magbabasa tapos sasabihin, ito to, gagamitin ko to para sa tatay ko, gagamitin ko to para sa anak ko. Ito, Bible. Samantalang meron din doon para sa kanya, ayaw niya ipokpok sa sarili niya. Naintindihan niya? Ang hanapin niyo sa Bible, yung pinapagawa ng Diyos sa inyo, hindi doon sa iba. Kaya sabihin niyo sa anak ninyo, anak, ang paborito kong verse yung mga magulang ang hindi obligasyon ng anak ang kanyang magulang, kundi magulang ang kanyang anak. Yan ang paborito ko kasi magulang ako eh. Kaya wag mo akong alalahanin. Ikaw naman, wag ka naman manhid. Kasi kung anak ka naman, ang sabi naman ni Lord, kung hindi ka tumutulong sa sarili mong pamilya, malala ka pa sa hindi nakakakilala sa Diyos eh. Kita niyo balance eh, lahat kinausap. Kasi ang daming ganyan, nag-aalala ako eh. Ba't ganito gumamit ng Bible ang mga tao? Naghahanap lang ng susuporta sa sarili nilang pagkamakasarili. Hindi nila tingnan yung buong sinasabi ng Diyos para masunod nila. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, para may harmony. Sabi niyo harmony. Sabi niyo peace. Alam niyo ba ibig sabihin ng harmony? Ibig sabihin ng harmony, kanina ang tindi ng worship team ninyo, palakpakan naman si Lord sa worship team ninyo. Ang ibig sabihin ng harmony, yung mga iba-iba ng tunog, iba-iba ng itsura, nagsasama-sama, ang ganda ng tunog pag nagsama-sama. Yun ang ibig sabihin ng harmony. May tenor, may bass, may harmony. Hindi yan pare-pareha ng boses. Sa pamilya ganun din, iba-iba kayo. Iba-iba kayo ng pangarap, iba-iba kayo ng, lalo pag mag-asawa kayo, magkaiba kayo ng kinalakihan ng pamilya. Para doon yung harmony, hindi para sa mga taong pare-parehas. Okay? Kaya kung ang pinag-aawayan ninyo, iba-iba kayo, sandali lang. Ganun naman talaga dapat iba-iba Kaya nga dapat may harmony Okay? Ngayon, balik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Di ba, bumasa tayo ng isang verse. Kaya ako in-explain sa inyo na hindi pwedeng isang verse lang. Kasi pupuntahan ko yung buong storya. Okay? Ito ay story tungkol kay Zacchaeus. Okay. So, ito, sa chapter 19, hindi ko nababasahin. Ito ang storya. Okay? Si Jesus pumunta sa Jericho. Papunta sa Jericho, tapos sinalubong siya ng maraming tao. Sabihin niyo sinalubong. Ganyan tayo mga Eastern sila eh. Sumasalubong tayo, tsaka naghahatid tayo. Sinalubong nila si Jesus, tapos ito na. Si Zacchaeus, nabalitaan niya, nalaman niya na darating si Jesus. Sobrang importanteng figure ni Jesus at that time eh. Kasi naniniwala na sila na si Jesus yung Messiah. So ibig sabihin, yung dami ng tao na nagpuntahan doon, no, para bigyan ng hero's welcome si Jesus. Tapos,
yung mga leaders, nag-prepare na yan sa Jericho. So, nandun yung mga pinaka-importanting tao naghihintay kay Jesus. Malamang may banquet para kay Jesus yan. Okay? Galing ito sa cultural studies ni Dr. Kenneth Bailey. Kwento ko sa inyo. Ganito ang kultura nila. Pag importanteng tao darating, nag-aagawan pa yan kung kanino titira. Tama? Sa probinsya, dumating yung presidente. Kung kanino matulog yung presidente, yun ang pinaka-importanteng tao doon. Tama? Importante si Jesus. Naka-ready na yan kung sino ang welcoming committee, lahat-lahat. Meron na nag-aabang kay Jesus. Tandaan nyo to, sasabihin, babalikan natin ito mamaya. May nag-aabang kay Jesus ng mga leaders. Okay? Tapos yung mga karaniwang tao, ang dami, sinalubong siya. Tapos, on the way to Jericho, sa Jericho siya dapat papunta, si Zacchaeus, ang ginawa niya, basahin ko he wanted to see who Jesus was, but because he was short and could not see over the crowd, sabihin niyo short, could not see, tapos crowd. Sabi, dahil maliit siya at maraming tao, akala nung iba, isang problema lang yan. Hindi, dalawang magkahiwalay na problema po yan. Explain ko mamaya, okay? So, he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him. Since Jesus was coming that way, tumakbo po si Zacchaeus. Sabi niyo, takbo. Dalawang karakter po sa New Testament ang makikita ninyong tumakbo na hindi disciples ni Jesus. Yung pangatlong tumakbo, yung dalawa, si Peter at saka si John, nung nabuhay si Jesus. Okay? Pero yung tumakbo ng malalayo na hindi niya disciples, dalawa. Si Zacchaeus at saka yung tatay sa Luke chapter 6:15. Yung tatay ng prodigal son. Okay? Middle Eastern po sila. Middle Eastern. Okay? Imagine niyo ito. Ang mga Middle Eastern, naka-robe yan eh. Si Zacchaeus, chief tax collector siya. Ibig sabihin, mayaman siya. Mayaman siya, naka-robe siya. Sa kultura po ng mga Hudyo, hindi sila tumatakbo. Ang mga may kayang tao doon, lalo mga lalaki, hindi sila tumatakbo. Kahihiyan sa kanila yon. Okay? Kasi para ka makatakbo, kailangan mo munang ibigkis yung robe mo. Ibibigkis mo yun iaangat mo, tapos ibubuhol nila. Pag gera, ginagawa nila yon. Okay? Pero, kung may kaya ka, ang gagawin mo, uutusan mo yung alipin mo para siya yung tatakbo. Pag may kailangan takbuhin. Okay? Si Zacchaeus tumakbo. Ito pa matindi. Umakyat ng puno. Sycamore tree yung inakyat niya. Yung sycamore, nabanggit ni Pocahontas yan eh. Diba? How high does the sycamore grow? If you cut it down, you'll never know. Yun yan eh. Ang qualities ng sycamore tree, madali akyatin, malalaki dahon. Yan ang sycamore tree. Okay? Siksik yung dahon yan, ibig sabihin, pwede ka magtago. Makikita niya si Jesus, hindi siya makikita ng mga tao. Okay? Bakit? Kasi po, si Zacchaeus, unwanted figure. Publikano siya eh. Iniiwasan siya ng mga tao. In fact, galit sa kanya yung mga tao. Bakit? Anong trabaho ni Zacchaeus? Chief tax collector. Nangunguha ng pera ng mga Hudyo para ibuwis sa mga Romano. Hudyo siya. Inaapi na nga sila ng Romans. Kukunin niya pa yung pera ng mga kababayan niya, ibibigay niya sa mga Romans. Dinudugas niya pa. Dadagdagan niya pa yung singil. Okay. Kaya galit sa kanya yung mga tao. Kaya ang sabi dyan, hindi siya makalapit kasi maliit siya. Number one, maliit. Pangalawa, maraming tao. Kung siksikan ang mga tao, tapos maliit si Zacchaeus, tapos lahat yun galit sa kanya, ano mangyayari pag lumapit siya dun? Ang mga Hudyo, hindi naman mahaba pasensya niyang mga yan. Kung si Zacchaeus ay maayos na sa lipunan, kilala siyang maayos sa tao, gusto siya ng mga tao, kahit gano'n siya kaliit, makakadaan siya. Kasi mayaman yun eh. Kung ikaw ang pinakamayaman sa lugar nyo, tapos gusto ko ng lahat, nagsisiksikan sila, si Zacchaeus! Uy, si Zacchaeus! Busing! Daan! Tama? Oh. Hindi eh. Kung sisiksik siya doon, pag alis ng mga tao, nakabulag tayo sa sahig. May gripo. Di ba si Pedro may dalang Di ba nantaga si Pedro ng tenga? Nabasa niyo nantaga si Pedro ng tenga? Wala pong taong nagtataga ng tenga. Wala pa ako nakita nagtagaan tenga lang. Eh? Ibig sabihin, itutumba talaga ni Pedro yun kasi ayaw niyang mahuli si Jesus eh. Nakailag, nahagip yung tenga. Pwera na lang kung si Naruto siya. Ayaw niya kasintayin yung tenga. Ang alam ko lang na tao, ordinaryo, kayang magtanggal ng tenga, barbero. Kasi hawak yung ulo mo eh. Meron silang mga baon. So kung sisiksik si Zacchaeus doon, pwedeng... So hindi siya makalapit. Pero gusto niya makita, tumakbo siya. Bawal silang tumatakbo, nakakahiya, tumakbo siya. Okay? Yung pag-akyat sa puno, alam niyo may kasabihan ng mga Hudyo, ang mga Middle Eastern, unggoy lang umaakyat sa puno. Tumakbo na, umakyat pa ng puno. Again, kung may kailangan akyatin, ipapaakyat niya sa alipin niya. Siya umakyat! Tapos nakatago siya doon, tapos ito matindi. Saan papunta si Jesus? Sa Jericho. Okay, may naghihintay sa kanya doon na reception. Tapos, huminto si Jesus sa ilalim ng puno.
Malamang yung puno, wala sa loob ng pader. Malamang, ha? Okay? May pader, eto sila Jesus, yung puno nasa labas. Nakaganon. Okay? Nandun si Zacchaeus. Sabi ni Jesus, ito sabi ni Jesus, ha? Sabi niya, tumingala siya, sabi niya, when Jesus reached the spot, he looked up, sabi niyo, look up, and said to him, Zacchaeus, come down immediately, I must stay at your house today. Sa ibang translation, Zacchaeus, bumaba ka dyan, sa inyo ko kakain. Sa iba pa, I will find lodging in your house. Pag sinabing sa inyo ko mag-i-stay, hindi yung kagaya sa atin na Pastor Luther, patambay sa inyo, punta sa amin, di ba? Patambay mga 3 hours. Hindi ganun. Kasi wala namang Uber dati. Wala rin kotse. Pag nag-stay ka sa isang bahay, at least overnight. Balik tayo. Sabi ko sa inyo, pag may dumating na importanteng tao, sa kultura ng mga Eastern tayo. Hanggang ngayon sa probinsya, ganun eh. Okay? Agawan yan kung kanino mag-i-stay. Tama? Saan nag-stay si Jesus? Kay Zacchaeus. Sino si Zacchaeus? Kinamumuhian ng lahat. Okay? Identified, unwanted person, identified na traidor sa bayan. Makasalanan ang turing sa kanya. Ang tawag sa kanya, publikano. Okay? Gaano ka baba at kasama ang tingin nila sa mga tax collector? Ang sabi ni Jesus, sabi ni Paul, sabi, pag merong pasaway sa inyo na member, no? Dalhin ninyo ng witness, pag-usapan ninyo, tapos may isa pang witness, pag hindi pa rin isa pa, pag hindi pa rin sa tumino, ituring nyo siyang parang tax collector. Okay. Ituring nyo siyang parang tax collector. Ibig sabihin, huwag nyo nung kausapin, huwag nyo pang iwasan ninyo. Ganon, okay? Tapos tumingala si Jesus. Alam niyo sa buong New Testament, 2 karakter lang tiningala ni Jesus. 2 lang. Wala naman tong theological bearing, pero pag-isipan ninyo, 2 beses lang nakasulat na tumingala si Jesus. Yung unang tiningala niya, yung God the Father. Yung pangalawang tiningala niya, si Zacchaeus. Yung pinakabanal, tsaka yung pinakamakasalanan. Tapos sabi niya kay Zacchaeus, Zacchaeus, bumaba ka dyan, sa inyo ako kakain. Kung kayo yung kasama sa mga sumalubong kay Jesus, anong tingin niyong pakiramdam niyo? Diretso natin, ha? Sabi dito, all the people saw this and began to mutter, he has gone to be the guest of a sinner. Nagbulong-bulungan yung mga tao, ang sabi ng mga tao, hala, si Jesus, bisita ng makasalanan. Doon siya nagstay sa makasalanan. Alam niyo ba ang repercussions nun? Alam niyo kung ano nangyari? Sa Psalm chapter 1, sa Tagalog, mapalad ang taong hindi naaakit niyang masasama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Okay, pero sa English, iba. Blessed is the man who does not sit in the counsel of the wicked. Mapalad ang taong hindi umuupo sa samahan ng mga makasalanan. Upo lang. Eto si Jesus, hindi lang umupo. Kumain pa, natulog pa. Ngayon, kung ikaw yung tagasunod ni Jesus at naniniwala ka siya yung Mesaya, paano ngayon yan? Ang laki ng problema mo. Bakit? Sa mga Hudyo, di ba natatandaan niyo yung babaeng pinagaling ni Jesus na humawak sa laylayan ng damit niya? Natatandaan niyo yun? Tapos nung tinanong ni Jesus, sino humawak sa akin? Tapos yung babae takot na takot, natatandaan niyo? Alam niyo kung ba't siya takot? Tanong niya bakit? Bawal kasi yun. Kung meron kang bleeding, bawal kang humawak, bawal kang hawakan. Bakit? Kasi pag humawak ka, yung hahawakan mo, ituturing din na madumi. Tapos yung mga humawak sa kanya, dudumi rin sila ceremonially. Ang daming tao. Di madumi na silang lahat ngayon. O sino sisisihin? Siya! Naintindihan niyo? Yun ang problema. Pero ang matindi kay Jesus, si Jesus iba. Kasi tatandaan niyo si Pedro, nung nalaman niya, na-realize niya, sandali, hindi basta tao tong kasama ko dito sa bangka. Di ba ang daming huli? Halos lumubog. Anong unang sinabi niya kay Jesus? Lumayo po kayo sa akin! Bakit? Kasi sa mga Hudyo, pag naka-encounter ka ng banal, lalo kung hindi siya tao, ang first thinking nila, mamamatay ka. Si Isaiah, nung nakita niya sa vision, nandun siya sa throne room of God, hindi niya sinabi, yay! Andito na ako sa heaven! Hindi. Ang una niya sinabi, patay! Mamamatay ako! Nakita ko ang trono ng Diyos, makasalanan akong tao, mamamatay ako! Si Pedro, nung na-realize na sandali, iba to, sabi niya, huwag kayong lalapit! Bakit? Kung tao lang si Jesus, marumi siya, pag hinawakan niya si Jesus, dudumi din. Ngayon, kung hindi basta tao si Jesus, paano kung Diyos siya? Tapos nandun siya. Pag dumikit si Pedro, mamamatay si Pedro.
Tapos yung babae umawak kay Jesus. Sabi Jesus, sino umawak sa akin? Tapos gumaling siya, di ba? Tapos takot na takot siya. Bakit? Kasi nga, pag hinawakan mo, dumi. Eh di madumi ka na rin, Jesus. Eh eto matindi kay Jesus. Ito matindi kay Jesus. Pag si Jesus po hinawakan ng madumi, hindi siya yung mahahawa ng dumi mo. Ikaw mahahawa ng linis niya. Okay? Ngayon si Zacchaeus. Balik tayo kay Zacchaeus. Okay. Ang laki ng problema nun. Kasi, kung ito yung Messiah na magiging hari natin, tapos sumama siya sa makasalanan, umupo siya doon, kakain doon matutulog, di makasalanan na rin siya. Paano na tayo susunod dyan? Dito, sa sa ginawa nito ni Jesus, ito yung actual na itsura nung parable niya sa Luke chapter 15. Yung sabi niya, kung merong isang pastol at meron siyang 100 tupa at nawala yung isa, iiwan niya yung 99 na magkakasama, hahanapin niya yung isa. Ito itsura nun. Kasi sasabihin ng 99, nasaan na yung pastol? Ba't iniwan tayo? Ito itsura nun. Sandali, akala ko ba sasama tayo? Paano na yung mga nagbilin sa atin, naghihintay yung pagkain doon, naghihintay yung mga importanteng tao doon? Kasi kung naniniwala sila na Messiah si Jesus, dapat magmi-meeting sila dyan. Anong plano nyo sa Roma? Anong plano nyo? Paano nyo palalayain ng Jerusalem? Kasi yung ibig sabihin ng Messiah, Savior. Isisave sila, ang iniisip nila, isisave sila sa Roma. Hindi sa kasalanan nila. Wala silang kasalanan. As far as they're concerned, sasabihin nila, hindi kami may kasalanan. May kasalanan yung Roma. Hindi kami. Naintindihan niya? Tapos nakisa kayo na si Jesus. Ito matindi. Pansin ninyo. Sino dito nagfa-facilitate ng Bible study? Magpalakpakan. Bible study. Cell group. Okay, good. Yan. Tingnan niyo to si Jesus. Master class ito kung paano mag-reach out. Kasi calling out to the lost. Yan ang natin di ba? Para mag-expand, para mas maraming masave. Okay, ano ginawa ni Jesus? Sabi niya, sa inyo kakain. Tapos pumunta doon. Tapos umupo doon, tapos kumain. Kumakain lang sila. Tapos, ito sabi niya sa Zacchaeus, sa gitna ng kainan, ha? Ulitin ko, kumakain, hindi nagtuturo, hindi. Okay, kumakain. Imagine ko galit ng mga tao. No? Bakit? Sabi ni Jesus, Zacchaeus, sa inyo kakain! Isipin niyo yun, yung mga follower niya kanina, basher niya na yun. Pagkatapos, uuwi yun, didiretso sa Jericho. Ano nangyari? Ba't ganun ginawa ni Jesus? Akala namin banal yan. Okay. Diba? Ang na-imagine ko, ang saya sana ng mga tao, kung sinabi ni Jesus, Zacchaeus! Di ngayon tinginan yung mga tao, tapos si Zacchaeus! Masamang tao yan! Sige nga, Lord, pangalitan mo! Zacchaeus, bumba ka dyan! Pupunta ako sa inyo, pero magsisi ka muna, balik mo yung mga dinugas mo, mandrugas ka! Tapos sundin mo yung tanak, sundin mo yung 613 laws. Pag yan nasunod mo, baka pumunta ako sa inyo. Amen! Amen, Jesus! Amen! Woo! Dapat ganun. Kaso hindi. Sabi niya sa inyo, kakain. I-apply nyo pa lang sa politika yan, magkakagulo na Halimbawa, pula tsaka pink. Diba? Tapos sinusundan ninyo. Halimbawa, maka-pink kayo, diba? O maka-pula kayo. Hindi ko alam, okay? So, basta ano kayo. Sinusundan ninyo. Yes, saan tayo pupunta? Tapos, sabi ni BBM sa'yo, nakasunod ka sa kanya. Yes, lahat dito magsusupport kay BBM. Yes, saan tayo pupunta? Doon tayo maghahapon ng kila Lenny. Ganun din, kung si Lenny sinusunod na mo, yes! Sabi nyo, yes, galit kami sa mga magdanakaw. Diba? Yan ay lagi sinasabi. Tama, galit tayo. Saan tayo pupunta? Doon kay Bongbong, doon tayo kakain. Ha? Gulo yun. Naintindihan nyo? Gulo. Kaya ito gulo to. Yung matining ng mga tao, galit na sila kay Jesus. Ano gagawin nila? Kaya tinan nyo to si Zacchaeus. Tingin nyo ramdam ni Zacchaeus yan. Yan ang nangyayari. Alam niya yan. Bakit? Ito nangyari, ha? Okay. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord. Sabi nyo, look, Lord. Lord, tingnan niyo ako! Nakuha ni Zacchaeus Hindi niya sinabi, Peter, look! Hindi. Friends! Look! Hindi. Ang sabi niya, Lord! Look, Lord! Si Lord lang ang audience niya. Ala siyang pake. Si Lord ang audience niya. Sa mga workers dito, mga 21 years na Okay? Si Lord ang audience mo. Naintindihan mo?
Kung alam mo si Lord ang audience mo, lalabas lagi yung the best mo. Okay? Wala kang pakialam kung hindi ka binati ng crush mo. Okay? Si Lord ang audience mo. Amen? Sabihin niyo, Lord, ikaw ang audience ko. Palakpakan niyo si Lord. Hallelujah. Sabi ni Zacchaeus, look, Lord, look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Hindi po sila nagba-Bible study dito. Hindi sila nagpre-prayer meeting. Nagkakainan lang sila. Nagkaroon ng revival. Kumakain lang. Kumakain lang. Si Jesus seated across Zacchaeus. Zacchaeus felt the weight of the grace Jesus has given him. Kasi hindi libre kay Jesus yung pag-upo doon. Nung umupo si Jesus doon, maraming bumitaw na mga sumusunod kay Jesus para lang kasi makuha nila yung gusto nila. Sabi ko sa inyo, maraming gumagamit ng Bible para lang masuportahan yung sarili nilang gusto. Yung mga sumusunod kay Jesus kasi meron silang sariling gusto sa buhay, nagbitawan sila. Hindi lang maintindihan kung anong ginawa ni Jesus. Yung umupo si Jesus sa harap ni Zacchaeus, naintindihan ni Zacchaeus kung anong kapalit nun para kay Jesus na makaupo lang sa harap niya. Kaya hindi na kailangan sabihin ni Jesus sa Zacchaeus, reviewin natin yung Tanakh, the Hebrew Scriptures. Reviewin natin yung Torah. Anong mga sinuway mo dito? Magbago ka na. Wala. Nagkakainan lang sila. Ito yung bigat ng grace ni Jesus. At kung si Zacchaeus nandun, ramdam na ramdam ni Zacchaeus yun. Yung grace ni Jesus talagang bumalot sa buong bahay niya. Masyadong mahal yung pag-upo ni Jesus doon sa tapat ni Zacchaeus. Anong response ni Zacchaeus? Paano niya tinanggap si Jesus? Kasi ang sagot ni Jesus doon, nung sinabi ni Zacchaeus, Lord, tinan mo po, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mga mahihirap. Tapos kung meron akong dinaya, na malamang, mandaraya nga siya, kaya nga siya yumaman eh. Okay. Kung meron akong dinaya, ibabalik ko 4 na beses. Imagine ko, palakpakan to, mga disciple, mga apostles of Jesus, palakpakan to, kilala nila si Zacchaeus. Alam nila kung paano magtrato yung mga tax collector eh. Kaya nga, lalo, pinakamalakas na palakpak siguro dyan, si Matthew. No? Kung nandiyan, grabe, no? Dati siyang ganun eh. Lagi sila, malamang, lagi siyang inaaway nila Pedro. Yung mga mangingisda, bakit? Lahat sila taga-Capernaum. Peter, James, John, puro mangingisda, Capernaum. Tinatax sila. Sino ang tax collector doon? Si Mateo. Isipin nyo. Tapos pinagsama nila sila ni Jesus sa isang grupo. Hindi ba away lagi yun? Siguro pagtalikod ni Jesus, Mateo, yung akala mo, hindi pa nakakalimutan ng dinugas mo. Dinugas ka. Ano pinag-uusapan niya? Wala, Lord. Dito kitang-kita mo yung pagiging Eastern nila eh. Kaya mga kabataan, kasi kayo exposed na kayo masyado sa social media at 80% ng social media ang culture West. West, okay? Amerikano, puti, okay? Huwag niyo kalimutan yung kultura natin. Don't take everything at face value. Kasi ganun tayo mga Pinoy. Lalo sa probinsya, pag gabi na, papaalisin ka na, umakyat ka ng ligaw sa anak ko, kailangan na kitang pauwiin, hindi kita sasabihang umuwi ka na. Ang gagawin ko, maglalatag ako ng banig. Kung hindi mo yun naiintindihan, hindi ka pa uuwi. Tapos ibibida mo pa sa mga kaibigan mo, gustong-gusto ko ng tatay, doon ako pinapatulog. Hindi, pinapauwi ka niya. Naintindihan niyo? Sabi ni Zacchaeus, ibabalik ko 4 na beses. Tanong ko sa inyo, paano niya ibabalik 4 na beses? Kalahati na lang natira. Mathematical impossibility yun. Paano mo ibabalik ng 4 na beses? Hinati mo na! Kaya lang ganun sila. Yung mga lolo't lolo ninyo naiintindihan to. Okay? Paano sila nanligaw noon? Paano? Susungkitin ng bituin, di ba? Di ba? Susungkitin ng bituin. Kahit hindi marunong lumangoy, sisisiri ng dagat. Di ba? Wala namang hagdanan, aakyat ng ligaw. Tama? Ganun tayo eh. Ganun tayo magsalita eh. Ay, mabilis ka pa sa 4:00, pag puti ng uwak, may mga ganyan tayo. Di ba? Tapos tayong mga Pilipino, sobrang talino natin. Pag tinanong tayo, hindi natin sinasabi yung sagot sa tanong. Tinatanong natin yung susunod na itatanong. Hindi pa natatanong. Tama? Saan ka nakatira? Malayo. Kumain ka na. Busog ako. Di ba? Ang sinasagot mo yung susunod na tanong, saan ka nakatira?
Di ba? Dapat sasabihin mo, sa Cerritos, saan yun? Malayo ba malapit? Malayo. Yun yung susunod na tanong eh. Saan ka nakatira? Malayo. Kumain ka na, busog ako magbabayad. Sige. Gutom talaga ako eh. Ay, sabi ni Zacchaeus, ibabalik ko 4 na beses. Ibig sabihin, seryoso siya. Sa tenga ng mga Hudyo, alam nila seryoso si Zacchaeus. Ibig sabihin na Zacchaeus, isasagad ko po. Hanggang masasagad ko. Kasi kung sinabi lang niya, the typical Filipino way, ibabalik ko po, Lord! Pag nakaluwag-luwag, wala yun, uwi na tayo! Lukawan to! Ano sabi ni Jesus? Salvation. Yun yung response ni Jesus. Jesus said to him, today, salvation has come to this house. Salvation has come to this house. Nagbigay ng grace si Zacchaeus. Parang yung story dito ng prodigal son umuwi. Tama? Hindi naman siya kiniladkad ng tatay pa uwi. Umuwi siya mag-isa. Si Zacchaeus ganun din. Gusto lang makita si Jesus. Nung nagpakita na siya ng intention na sumuko, hindi po ako naniniwala na hindi kaya ng taong mapagod sa buhay. Ang tanong, anong gagawin mo pag pagod ka na? Lalapit ka ba sa Diyos o hindi? Hindi ako naniniwala na hindi kaya ng taong matauhan. Kaya mong matauhan. Ang tanong, anong gagawin mo pag natauhan ka? Okay? Natauhan yung prodigal son, umuwi. Pwede namang hindi. Natauhan siya, nagbigti. Pwede. Tama? Pero ang ginawa niya, umuwi. Si Judas, natauhan. Imbis na umuwi, nagbigti. Okay? Pwede. Pride yun eh. At saka si Judas naman, wala na siya talagang babalikan eh. Wala naman sila nag-expect na mabubuhay si Jesus eh. Saan siya babalik? Doon sa 11? Nagpakita siya yung Judas. Ano gagawin sa kanya doon? Dito, si Zacchaeus, pagod na siya sa buhay niya. Lumapit siya, gusto niya makita si Jesus. Nag-respond si Jesus. Grabe yung grace na binigay ni Jesus. Sacrificial grace yun. Tapos nag-respond si Zacchaeus. Ang response ni Zacchaeus, Lord, magbabago na ako. Yun ang response. Ganun po tanggapin si Jesus. Okay naman yung magpipray tayo. Follow this prayer. That is kasi hindi tayo makakapag-water baptize on the spot. Kasi dati naman panahon ng disciples, hindi nila sinasabi, lahat po ng naniniwala sa Panginoong Jesus, tumayo kayo, sundan niyo ang panalangin ito. Hindi ganun. Lahat ng naniniwala, pumila kayo, ilulublog namin kayo. Yun, ganun. Di ba day 1 sa Acts, 3,000 na-convert, tapos nagpabaptize on the spot. Ngayon, di naman natin pwede gawin yun. Di ba? Pag-uwi ninyo, puro kabasot. Sa kagaling, naniwala ako kay Jesus. Kaya i-schedule natin yan. Magpe-pray muna tayo. Pero pag nag-pray ka, sinabi, Lord, tinatanggap dito sa buhay ko, hindi doon natatapos yun. Actually, doon lang nag-uumpisa. Ang pagdating ng salvation, yung talaga sinabi mo sa Lord, Lord, suko na ako. Bibigay ko kalahati, magbabago na ako, bigay ko kalahati, tapos yung mga dinaya ko, ibabalik ko. Kita nyo? Yung dinaya niya, ibabalik niya. Dapat po, kung magnanakaw ka dati, naging Kristiyano ka, ibalik mo yung mga ninakaw mo. Naintindihan nyo? Hindi pwedeng yumaman ka sa pagnanakaw, naging Kristiyano ka, tapos sasabihin mo, quits lang. Hindi, kung talaga naging Kristiyano ka, babalikan mo yung mga ninakawan mo, sasabihin mo, nagnakaw po ako, ito po, binabalik ko. Ganun tanggapin si Jesus. Hindi natatapos dun sa in Jesus' name, amen. Hindi. Kung tatanggapin mo talaga si Jesus, talagang iikot ka talaga, harap ka talaga kay Jesus, susunod ka sa Kanya. Okay? Tapos sabi ni Jesus, for the Son of Man. Ito ang ganda. For the Son of Man came to seek and save the lost. Sapagkat naparito ang anak ng tao para hanapin ang iligtas at ang nawawala. Sino yung hinanap niya at niligtas niya? Doon, sino? Anong pangalan? Si Zacchaeus. Sandali lang, hinanap niya si Zacchaeus? Di ba si Zacchaeus yung tumakbo, tapos umakyat ng puno, tapos gusto siyang makita? Naiintindihan niyo ba yung nangyari? Hindi mo pa nakikita si Jesus, hinahanap ka na niya. Kaya totoo yung sinabi ni Jesus sa mga disciples, mga sumunod sa akin, sumunod na kayo sa akin, andito na kayo ngayon, okay, may sasabihin ako sa inyo, ano yun? Hindi kayo pumili sa akin, ako pumili sa inyo. Ibig sabihin, yung prodigal son, nung nag-decide siya, ayoko na ng buhay na to, babalik na ako sa tatay ko. Ibig sabihin, yan, mismong tatay ang naghanap, kaya sa nakaramdam ng ganun. Lahat tayo may ganyan eh, mapapride lang tayo eh. Ayaw bumalik. Pero di ba nararamdaman mo yan? Kaya nga nakakapagod eh. Kaya nga nakakapagod. Bakit nakakapagod? Tanong niyo bakit? Kasi yun ang requirement ni Jesus para ka makalapit. Matthew 11:28. Kayong mga nagpapagal at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, sa madalas salita, kayong mga pagod, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng pahinga. Hindi niya sinabing, kayong magagaling, kayong matatalino. Hindi.
Maganda yon, pero hindi yun ang requirement. Kung lalapit ka kay Jesus, eto lang, eto dalhin mo. Pagod ka na ba? Pagod ka na, sakto, ikaw ang hinahanap ko, lumapit ka dito. Bibigyan kita ng pahinga. Pag tinuloy ninyo yung basa sa Luke chapter 19, ang susunod dyan yung parable of the talents. Natatandaan niyo yung parable of the minas, parable of the talents, di ba? Umalis yung master, sino yun? Si Jesus. Nag-iwan siya ng minas of gold. Tapos ito sabi niya sa verse 13, so he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until I come. Sa ibang translation, occupy until I come. Sabi niyo, occupy. Sabi ni Lord Jesus, kay Zacchaeus, salvation has come to this house. Ang susunod na story, sabi niya, nagkwento siya. Nandun pa rin siya kay Zacchaeus Nagkwento siya. May isang mayamang lalaki, kukuha siya ng kingship sa Capitol, umalis siya. Okay, bago siya umalis, binilinan niya yung top 10 servants niya. Kasi marami siyang servants So yung top 10 servants niya, binigyan niya ng gold minas. Okay, yung minus unit of gold yun. Ibig sabihin siguro sako o timbang o ano. Tapos sabi niya, put this money to work. Sa ibang translation, occupy until I come. Magtayo kayo para sa atin hanggang pagbalik ko. Occupy. This is how you seek the lost, ha? Occupy. Okay. Ikaw, lika dito. Bilis, lika dito. Ayan, dito ka. Okay. Ikaw, liga dito. Bilis, dito. Gusto ko yung buhok mo, parang si Carlos Yulo. Dito ka. Yan. Okay, illustration lang. Okay? Illustration lang para lang makita ninyo. Ang sabi ni Jesus, pagkatapos ng encounter kay Zacchaeus, ito yung kwento niya. Tapos sabi niya sa mga servants niya, occupy until I come. Okay? Halimbawa, ikaw yung servant. Okay? Tapos may opposition. Yung opposition, yung mga taong ayaw maging hari. Yung magiging hari. Natatandaan ninyo? Nagpadala sila ng delegates. May mga naiwan. Sila yon opposition. Okay? Opposition ito servant. Tapos sabi ko, occupy until I come. Occupy until I come. Dagdag pa tayo. Liga dito. Tatago-tago ka pa. Kitang-kita ka naman Dito. Paglapit ko sa kanya, sabi niyo. Okay. Halimbawa kayo yung servants. Okay? Ikaw yung opposition. Ganito ibig sabihin ng occupy until I come. Okay? Okay, ganito ibig sabihin ng occupy until I come. Okay, uupo ka. Okay. Dito ka naman sa kabila. Sige, nanalo kayo ng 10 palakpak. 1, 2, 3. Dali, umupo ka na rin. Baka magtampo kayo. Umupo ka. Yan, na-experience mo. Okay. Eto ang problema Kasi tayo naiiyak ako kasi 45 na ako, 46 na ako this year Kasi pag nagba-birthday ako, hindi na ako nagbibilang kung ilang taon na ako, binibilang ko kung ilang taon pa ako pwede. Iniisip ko in the next 20 years, in the next 25 years, uuwi na ako kay Lord. Anong iiwan namin? Yung mga Kristiyano ayaw magsalita. Yung mga Kristiyano pinapaubaya yung mga areas of influence. Sa mga hindi makajus na tao at hindi makajus na bagay. Ang music binigay natin sa mundo. Ang comedy binigay natin sa mundo. Entertainment binigay natin sa mundo. Politics binigay natin sa mundo. Education binigay natin sa mundo. Sabi ni Lord, pinakita niya ko no itsura Si Zacchaeus, si Satanas ang nakaupo dati doon Nung dumating si Jesus, umalis si Satan. Si Jesus na nakaupo. Dapat si Jesus ang nakaupo sa school. Dapat si Jesus ang nakaupo sa office. Dapat kung saan ka nandun si Jesus. Magsalita ka doon, mag-influensya ka doon, magpakita ka ng grace doon. Okay, ngayon, last. Nag-overshoot na ako ng konti, pero last, pakinggan nyo to. Sabi ko, anong ginawa ni Jesus? Hindi mo na siya nagturo. Nagmahal mo na siya. Ulitin ko. Importante pong magturo. Sobrang importante yung magturo. Nagsusunog kami ng kilay para makapagturo. Pero kung itong pagkakataon na to, pwede ka lang magmahal ka muna. Ano ibig ko sabihin?
Magpakita muna kayo ng grace. Huwag muna kayo makipag-away. Huwag muna tayo natin, magpakita tayo ng grace because it's the grace that attracts the unlovable and the unwanted. Kaya si Zacchaeus tumayo doon, hindi dahil sinabon siya ni Jesus. Kaya siya tumayo at sabi niya, Lord, magbabago na ako. Kasi naramdaman niya, first time sa buong buhay niya, may nagmahal sa kanya. Naiintindihan niya? Saka siya nagturo. Di ba bigla siya nagturo ng parable? Saka siya nagturo. At ang sabi niya sa mga disciples, occupy until I come. You are one, if you have been in this church for a certain period of time now, and you are reading your Bibles and you are talking to God, and you have a constant communication with Him and a relationship with Him, I'm telling you, your mission here on earth is to occupy until Jesus comes back. Meaning, represent Him here. Represent Him in the school, in the workplace, in the areas of influences and cultures in the country para hindi Kasi po, kapag tinanggal natin yung mga makajos na tao, ang mga makajos na tao, hindi nakailam sa school, hindi nakailam sa politics, hindi nakailam sa batas, hindi nakailam sa entertainment, hindi tayo nagsalita sa music. Alam niyo mangyayari sa music natin? Tanong niyo ano? Mawawala ng Diyos. Ano yung mangyayari sa politics natin? Tanong nyo ano? Mawawala ng Diyos. Anong ginagawa ng politics? Gumagawa ng batas. Sino kailangan sumunod sa batas? Tayo! Pag walang maka-Diyos sa politics, mawawala ng lahat ng lalabas ng batas. Puro batas na laban sa Diyos. Tapos ikaw tagasunod ka ng Diyos, obligado ka sundin yun. O, isipin nyo yun. Bawal mag-pray sa school. Isipin nyo. Papayag ba kayo? Kaya kung nag-aaral kayo, galingan ninyo. Kung meron kayong calling, tumakbo kayo. Pag may tumakbong Christian, supportahan nyo. Pag may Christian na entertainer, supportahan nyo. Hindi yung lagi nyo pinipigilan. Kasi kailangan natin ibalik yung mga tao sa labas din ng church. Kaya tayo nandito, nagtitraining tayo, tapos lalabas tayo, tapos babalik, nagse-celebrate tayo ng mga nangyayari sa labas. Kung wala tayong gagawin sa labas, walang silbi yung ginagawa natin dito. Naintindihan nyo ba? Occupy until I come. That's how you seek out for the lost. And I'm telling you, if you are a student and you are the best student and the most friendly and basta ikaw yun, nakikita nila kung paano mo ginagawa, nagtataka sila, paano mo ginagawa, lalapit sila sa'yo. Magpapatulong sa assignment, magtatanong paano mo ito ginagawa. Pag may problem sa office, maging mabait ka lang dun sa lahat eh. Good morningin mo lang lahat. Good morning mo. Pag may matanda, mag-bless ka. Batiin mo lang lahat kasi wala nang gumagawa nun. Batiin mo lang lahat. Hindi mo kailangan makipagdebate. Good morning, good morning. Pag nasanay sila, good morning, good morning. Tapos ayun na, saan ka sa Sunday? Ako nag-church ako, ganyan. Tapos kahit na pa iba religion yan, pag nagka-problema yan, sino unang maalala? Si good morning. So lapit nung pwede mo kayong pag-pray. Ayun na! Bukas na! Pwede mo nang upuan. Naintindihan nyo? Diyan po sa amin, nag-ministry kami sa isang urban poor community sa Nazareth Compound, sa East 1. Yun ang church namin, tatawid ka ng creek. Akala nung iba napaka-fancy ng church ko kasi nasa social media ako eh. Okay, I belong to the body of Christ. Nag-i-speak ako sa malalaking crowd, pinakamalaki 30,000. 30,000. Kaya yung iba nagtatanong, saan ka nag-church? Ang sinasabi kong hirap i-explain, overseas. Kasi tatawid ka ng creek. Dadaan ka sa right of way, napayat lang ang kasya. Right of way namin, talagang kailangan mo ito magilid eh. Okay. Tapos tatawid ka ng creek. Pag meron kami ng mga medical mission, meron kaming cleanliness drive, meron kami madilim doon sa may tulay, nagpa-poste kami, nagpa-ilaw kami. Hindi na kami, basta sabihin lang namin, pwede po namin ilawan, madilim eh. Hindi na kami nagrereklamo, ano kaya, madilim yung ilawan? Hindi, kami na mag-iilaw, magpapaalam na lang kami. Yung mga tao, ay salamat, lalo yung mga senior citizen, ay salamat, may ilaw na dito. Yung mga kababaihan na nakakatakot naman kasi doon paggabi, ay salamat, may ilaw. Sino nagpa-ilaw? Ayun, yung born again. Kaya ngayon po, pag may medical mission doon, kahit Muslim pumupunta, nagpapacheck up, nakaburka, naka-hijab. Naka-hijab, pumapasok sa born again na church. Dadaan sa counseling, bibigyan na, ipapag-pray, okay sa kanila. Mga iglesia pumupunta. Bakit? Kaibigan na turing nila sa amin eh. Sa susunod na magka-emergency yan, at malayo yung kapilya, kanino tatakbo? Magmahal tayo ng totoo. That's how we seek out the lost.
Tapos, dapat ready ka. Para pagbukas na siya at pwede kang magturo, may ituturo ka. Eh kung wala, hindi ka nag-ready, ano ituturo mo? Yun si Jesus. Masterclass yan. Ganon gawin ni Jesus. Umupo, kumain, nagpakita ng grace, tapos nung bumukas, nagturo. Huli, dumating ang kaligtasan sa tahanang ito. Salvation has come to this house. Occupy until Jesus comes. That is our calling. Remember the prayer? Recite the prayer with me. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom, your will be done on as it is in heaven. Our job is to occupy until the Master comes again and present the church to Him. Lord, eto na, magre-report kami. Eto nangyari. Siyempre, ang matindi doon, kasama natin si Jesus as everything unfolds. Si Jesus kasama mo eh. Lo, I will be with you until the end of the very age, sabi ni Jesus. Okay? So, hindi tayo nag-iisa dito. Na, kung bago ka dito, in-invite ka dito, congratulations, thank you so much for taking the time, no? Ito yun. Ito yung Jesus na gusto naming ipakilala sa inyo. Napipiliing umupo sa'yo habang nagagalit sa kanya yung iba. Yung mga ibang banal na banal sa sarili nila. Nagagalit na kay Jesus. Si Jesus, ikaw ang hinahanap. Tayo po tayong lahat. Tayo tayong lahat.